Hala, biglaan to. Chua kumanta Kongreso na booking impeachment sa pool PBBM Speaker VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Isang ayon ang mayorya ng mga Pilipino sa impeachment ni VP Sara ayon sa survey. Sa gitna ng issue, bumaba rin daw ang satisfaction rating ni PBBM. Okay. Dalawa po yan. Good news po para sa Ayan ha, boses ni Ma'am Corina yun ha. Ba. At syempre, bago natin simulan ng video to, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Ipagpatuloy natin. atin. Una, ayaw ng masa sa impeachment kay VP Sara. Abay, totoo Dalawa, trust rating ng presidente nyong si Marcos bumaba. Okay? Hindi. Yung sinasabi ni Coach Oling yon, tsaka ni Ma'am Corina, no? Boses pa lang kasi Corina na eh. No? Yung ayaw ng mga tao doon sa impeachment ni VP Sara, pansin ko talaga is totoo yun. No? Yung may mga gustong ma-impeach lang si VP Sara, mangilan-ngilan lang naman. Kasi kung titignan mo lahat, no, kung ako nagsisurvey 'di ba? Nakikita ko, nagtatanong-tanong ako, halos yung mga nakakausap ko ayaw ma-impeach si VP Sara. 'Di ba? Wala pa akong nakakausap na gustong ma-impeach si VP Sara. Puwera na lang kung may makakausap talaga ako na antay. Kaso nga lang wala naman ako masalubong na antay. Diba? Ngayon, may mga antay na nakikita tayo sa Facebook, ganito, may mga nagko-comment pero mangilan-ngilan lang. Diba? Mas marami pa rin ang pumapabor na wag ma-impeach si VP Sara. Diba? Kaya ako, natatawa lang ako doon sa nagsasabi na marami ng taong bayan na gusto magpa-impeach kay VP Sara. Kung marami ng taong bayan na gusto magpa-impeach kay VP Sara, habang sumusulong yung impeachment na yan, dapat tumulong na yung taong bayan na sinasabi nila. Sino lang ba yung tumulong na taong bayan na pro-impeachment? Yung mga nagpunta noon rally yung pagkatapos ng rally ng iglesia, may gumawa ng rally naman na pro-impeachment. Diyos ko, mangilan-ngilan lang yun. Mas marami pa yung sasakyan na dumadaan eh. Diba? At yung iba doon, hindi naman solid talaga na pro-impeachment. Ulitin ko, hindi nga nila alam kung bakit sila nandoon. Diba? Kaya hindi ako naniniwala na maraming taong bayan na gustong magpa-impeach kay VP Sara. Dito naman sa trust rate ni BBM, no? Talagang nakikita nga natin, no? Kasi kita naman wala na yung wala na yung init ng tao kapag dumadaan siya. Ibang-iba yung dati nung eleksyon. Kapag siya dumaan sa isang lugar, talagang pinagkakaguluhan siya. Kita nyo naman halos masugatan yung mga braso ni BBM noon sa kakahila sa kanya. Ngayon halos wala nang umihila. 'Di ba? Wala nang masyadong lumalapit. Wala nang masyadong nag-hype sa kanya. 'Di ba? Doon pa lang kasi malalaman mo na no, kung mainit pa rin sa iyo yung mga tao o hindi na. Kasi parang anong nangyayari kasi, parang nagiging malamig na sa kanya yung mga tao. 'Di ba? Pero ngunit babala, Medyo hindi ako sang-ayon. Bakit, Coach Oli? Tingnan niyo po. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Nako, palakpakan naman ba ng pambira ng mga sipsip? Mga timpayaman, palakpakan! Timpayaman. Alam nyo may sinasabi sila. Ang kada palakpak may 150. 150 para sa'yo, 150 para sa'yo, 150 sa'yo. Ayusin mo ang Sana bahay all, mo, magpa-construction ka, bili ka ng bulletproof na sasakyan. Pasok! Himasin ninyo ang puwet ni Tamba. Ay, sorry po. Bastos din. Kala mo naman si Tambi, no? Kala mo presidente yung aste, oh. Di ba? Talagang parang nagpa-practice na siya maging presidente. Hindi, titingin ko lang. Tingnan nyo, yung mga kilos niya nga, di ba? Parang presidente na, parang nagpa-practice na siya. Parang dinadamdam niya na balang araw magiging presidente ako. Ay, bagay. Di ba? Siguro, magiging presidente ka kung lahat ng mga tao, masiraan na ng ulo. Di ba? Pero hanggat nasa katinuan pa lahat ng taong bayan, malamang, ewan ko, di ba? Kung iboto ka. Di ba? Baboy. Wala pa lang
mag-convene ng impeachment court para kay VP Sara pero hati na ang sentimiento ng publiko. Sa kabila nito, naniniwala ang ilang Anong hati ang sentimiento ng publiko? Hindi po. Ay, tingnan niyo. Mainstream yan, kaya sinasabi nilang ganyan, Coach Oli. Ganyan ang mga magbalita ang mainstream. Yung nasa background. Kung makaupo ka, Raul Manuel, wag na ka ganyan, para kang bakla. Oo, yung upo mo, Raul Manuel, parang bakla. Ayusin mo, diretso. Sige. batas na magbabago pa ang pananaw ng karamihan sa oras na umusad na ang paglilitis. Siguro doon masasabi natin at makikita at maliliwanagan ng mga kababayan natin kung ano talaga ang laman nitong impeachment complaint. Tawa na naman po tayo. Si Raulo. Alam nyo ha, yung sinasabi nyo kapag umano na yung impeachment, maliliwanagan na yung utak ng mga tao na sinasabing wag ma-impeach si BP Sara. Alam nyo, ang tagal nyo nang iniimbestigahan si BP Sara. Ang tagal nyo nang tinitirya si BP Sara. No? Since day one pa lang, napakatagal na. Pero hanggang ngayon, wala pa ring naniniwala sa inyo. Wala pa ring pumapabor sa inyo. Alam nyo kung talagang sinasabi nyong ganyan, na kapag umusad na yung impeachment kay BP Sara, at magbabago yung isip ng mga tao at sasabihin nila na karapat dapat nga palang i-impeach si BP Sara, di dapat dati pa. Bakit ngayon pa mangyayari yun? 'Di ba? Bakit nung ginagawa nyo dati na kung ano-ano yung binibintang nyo, ipinupukpok nyo kay BP Sara, bakit hindi pa rin naniniwala yung mga tao? Bakit hindi nyo makumbinse yung mga tao na si Sara Duterte ay nangungurakot o perwisyo dito sa Pilipinas? 'Di ba? Kayo pa rin ang lumalabas na masama. 'Di ba? Halos ang mga tao ay ayaw sa inyo, hindi naniniwala sa inyo. So ano yung sinasabi mo? No, si Chua ba tong nagsasalita? Ano yung sinasabi mo na kapag umusad na yung impeachment na yan, magbabago yung desisyon ng mga tao? Doon nga sa ginagawa nyo, hindi na nagbabago yung desisyon, ngayon pa kaya? Chua, balita ko, ikaw ang Team Suka. Bakit? Bakit Team Suka? Sinusuka ka na dyan sa Maynila, talo ka raw. Ay, Balita ko, kinanlong ka lang ni Isko, ikinampanya ka lang. Balita ko lang naman, totoo ba yan? Hindi ka maboboto kung hindi dahil kay Isko. nako, kung matatalo ka pala sa Maynila, hindi ka na magiging congressman yan. Paano ngayon yan? Paano kaya yung mga pumirma doon sa impeachment ni VP Sara kapag sila natalo sa eleksyon? Ay, Ngayon, wala ka na. Niyari ka na ni Isko. Sabi ko sa iyo kaya boto po sa Maynila, panalo po dyan si Isko. Ang bira ka, Chua. Di ba, Ale? Meron ka namang para sa akin si Isko Moreno, no? Si Isko para sa akin, okay siyang maging mayor ng Maynila. No? Wala namang problema. Yung mga kaso kasi sa Divisoria, yung sinasabing binenta daw ni Isko, nakita naman kasi natin yung Divisoria ngayon, talagang maganda, organisado. 'Di ba? Maayos. 'Di ba si Isko kasi nagsimula na mag-ayos niyan. 'Di ba? Siguro yung mga nagagalit kay Isko nun doon, yung mga natanggal na mga ganito, ganyan, pero binibigyan naman ng maayos na pwesto. 'Di ba? Tsaka yung mga bahay na sumusobra yung gutter sa pati yung gutter na aakupahan na. Wala nang dadaanan yung mga tao. 'Di ba? Maganda rin naman yung naging pamamalakad ni Isko sa Maynila. 'Di ba? Ngayon kung dinala lang ni Isko tong mga to, wala na, tablado na kay Isko yung mga yan. 'Di ba? Hindi na dapat bumabalik sa kongreso tong mga to . Ngayon nakikita nyo yung nagiging impact ng ginawa nyo kay VP Sara. Naaapektuhan yung mga political career ninyo. 'Di ba? Yan yung sinasabi ko. Masyado kayong sumasamba sa one day millionaire. 'Di ba? Masyado kayong ganun. Hindi nyo iniisip yung lifetime. 'Di ba? Mas pinipili nyo yung kapakanan ng isang tao kaysa yung kapakanan na nakakarami. Siguro kung pinipili nyo kapakanan na nakakarami, siguro hanggang ngayon uupo pa rin kayo sa pwesto nyo. Hindi nyo pinipili yung taong bayan . Mga taong bayan pa yung mga tinatabla ninyo . 150 million reasons. Baka hindi lang 150 million ang reason nito ni Chua na ito. Team Payaman, palakpakan. Batay sa WR Numero Survey, 47% ng mga Pilipino ang hindi pabor sa impeachment ng bise. 33% ang sumusuporta, habang 20% ang walang opinyon. Kaya mabigat ito Okay. 47% ayaw.
Okay? Almost half ng Pilipino ayaw sa impeachment. Mabigat po yan. Almost kalahati. 33%. Ibig sabihin, sa bawat 10, tatlo, more or less, ang pabor lang. Pero ang titingnan po natin dito, ito po ang matindi. Yang 20%, yung walang opinion. Ha? Bakit mabigat yung Coach Oli? Kasi, yan po ang hinahabol ng mga senators, ng mga kandidato. Kasi yung 20% na yan, ibig sabihin, kung tama po itong survey na ito, ibig sabihin yung 20% na walang opinion, as of now, yan pa yung liligawan. Yung 47, yung 33 na yan, yung pabor at hindi pabor, more or less, medyo hardcore na yan, na maka-BP Sara, or more or less, yan mga hardcore na anti-Sara. Ang nililigawan Kumbaga, yun yung 20%. At malaking bagay yan. Kaya nga, dapat, sa tingin ko, hindi talaga nila ituloy itong impeachment na ito kasi yung mga re-electionist, malaking bagay to, ilang milyon po yung 20%. Meron silang sinasabi, hindi ko alam kung totoo ito ha. Parang kasi ang iniisip nila, parang sasakay pa rin sa kanila yung mga hindi nagsasalita, yung mga hindi nagbibigay ng opinion. Di ba maaari pa nilang mabola yun? Ang mga botante raw ng INC ay nasa 3%. Ganon din daw po ang botante ng KOJC. Yan ang sabi, nasa 3% more or less. 3 to, maglalaro yan, 2, 3, 4, 5. Yun lang yun. Samantalang ito nasa 20%. Malaki pong boses yan. Okay? Ngayon, Coach Oli, hindi naman lahat re-electionist. Yung iba nga hindi tumatakbo. Bakit? Dapat sila maging concern. Alam nyo kung bakit? Yung sinasabi nila patungkol kay Tulfo, yung anti-dynasty law, okay? Di ba pinagbibintang nila yan kay Tulfo? Sa katunayan, pag tumingin kayo ng kandidato, karamihan po sa kandidato, may mga kamag-anak na tumatakbo. Hindi lang sila. Kaya may epekto po ito. Halimbawa, kunwari lang, isang senador, hindi naman siya re-electionist dahil may term pa siya. So hindi siya tumatakbo bilang senador. Pero tatandaan natin, almost all may kasalanan sa anti-dynasty law. O bakit? Karamihan dyan may mga kamag-anak ng takbo kung saan-saan. Huwag na tayo Sa politika kasi hindi naman mawala talaga yung dynasty na yan eh. Di ba? May mga magkakamag-anak eh. Kumbaga sila lang yung nagpapasahan ng mga pwesto, sila lang yung namumuno sa isang lugar. Di ba? Ganyan eh. Huwag na tayo magpasikot-sikot pa. Hindi lang naman ang Tulfo, hindi lang naman ang Duterte. Marami. Pati naman ang Marcos, pati naman ang Aquino. Lahat diba? naman sila dyan. So may epekto tama po yun. yan. Kasi pag talagang nakita nila ang public opinion ay ayaw sa impeachment, tatamaan sila o kung hindi sila, yung mga kamag-anak nilang tumatakbo. Kaya mabigat po itong 20% na yan. Malakas pa rin ang suporta kay Duterte sa Mindanao, kung saan 66% ang kontra sa impeachment. Pero sa Metro Manila, 48% ang pabor sa galaw ng Kamara. Hindi rin. Sus, Mariosep, hindi ako naniniwala dyan. Pagdating sa Maynila, 48% yung pumapabor sa Kamara. Kahit kung si Coach Oli hindi naniniwala doon, ako lalo hindi ako naniniwala doon. Diba? Napakalabo. Ang dami na talagang allergic dyan. No? Dyan sa mga nasa Kamara na mga nagsisipirma, yung mga nagsipirma doon sa impeachment ni BP Sara. Pwera doon sa mga matitinong congressman ha. Labas na yon. Pero yung mga hindi matitino dyan, di ba? Allergic na talaga yung mga tao. No? Siyempre, alam naman natin, ulitin ko, no? Ibabalita naman talaga ng mainstream yung ganyan. 'Di ba? Yung pumapabor pa rin sa gobyerno kahit papaano. 'Di ba? Kaya nga dati tayo nabulag tayo eh. Nung wala pa tayong nakikitang mga platform sa social media na lumalabas, hindi pa natin alam noon, wala pang mga, 'di ba? Wala pa nga yung mga SMNI noon, tama ba? Wala pa bang SMNI noon yung talagang mga yung mga tao nakikinig pa lang sa mainstream? 'Di ba? Kumbaga hindi pa ganito ka-open yung isip ng mga tao, hindi pa nila napapanood sa iba-iba. Ngayon napapanood na nila, no? Nakikilala na nila lahat ng mga politiko sa iba't ibang platforms na pag-uusapan na. No, 'di ba? Kaya hindi na tayo mauuto uli. Kaya hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng mainstream. Kasi yung mainstream, pumapabor pa rin 'yan kahit papaano. Kasi kapag yan nagsalita ng hindi pabor, no? Doon sa ay 'di ba? Alam na natin nangyayari. Kaya ako medyo hindi ako tiwala. Okay? Hindi ko alam kung anong panig nitong survey na ito, anong panig nitong bilyonaryo na ito. Ayoko na magsalita. Okay, but still, okay? Hindi ako naniniwala na 48% ang pabor sa impeachment sa Maynila. Baka may manipulation tong konti. Pero kung sakali man, magbabago pa yan. Ang importante, solid na po. Yung Mindanao, malakas na po yan.
Yung 66% kontra sa impeachment. I think para sa akin personally is these surveys would only speak about how important the impeachment process is to the people. Pero habang hati ang opinyon ng publiko, walang kasiguraduhan kung anong magiging hatol ng Senado. 43% ng mga Pilipino ang walang tiyak na opinyon sa impeachment trial. 34% naman ang naniniwalang dapat siyang mapawalang sala. 43% sabi, wala silang issue sa impeachment. 33, hindi siya dapat mapawalang sala. Dapat siya, si BP Sara patungkol sa impeachment. 23% ang gustong mapatalsik siya sa 23% ang 23. gusto mapatalsik siya. So sa makatwid, kahit sa among tingnan anggulo, Lumalamang pa rin yung ano. ayaw ng may masa. ayaw. Hindi Oo. pabor ang masa patungkol sa impeachment ni BP Oo, Sara. kahit Alam niyo na kung sabihin natin may mga lumalabas na gano'n na mayroong mga gusto, pero mas lamang pa rin yung ayaw ma-impeach si BP Sara. bakit? Alam naman nila na this is political lang. Sila lang ang nakikinabang dito sa Oo. impeachment na yan. Huwag na nating biruin ang sarili natin. Tama. Ang makikinabang nito si Tamba, number 1. Tapos Tama. si Marcos, yung mga kaalyado niya. Yung mga iba namang mga kaalyado, nakinabang na yun eh. Matuloy. Oo, tama naman yun. Yung impeachment na yan, kapag natanggal si Sara Duterte sa pagiging vice president, hindi naman makikinabang yung mga tao dyan eh. No? Yung mga pumapabor na yan, kayo makikinabang ba kayo dyan? Hindi kayo makikinabang dyan. Halos parang kinonsinti nyo lang yung taong nagpasimula niyan. Ayan o, ayan o, ayan o, ayan o, ayan o. Diba? No? Parang kinukonsinti nyo lang. No? Kaya ako kita nyo, kapag yan ang naging vice president, no, sana maging maayos yung Pilipinas. No? Sana maresolbahan yung problema ng Pilipinas. 'Di ba? Maresolbahan sana. Balita ko sa sarili niya ng lugar, hindi niya maresolbahan yung problema eh. Buong Pilipinas pa. 'Di ba? Oh. Hindi katulad ni BP Sara. Kitang-kita naman natin sa Davao. Yung Davao talaga. Ang laki ng naging improvement ng Davao. Oh, naging presidente si Tatay Digong. 'Di ba? Naging presidente, nakita naman natin kung ano ginawa ni Tatay Digong. Oh. 'Di ba? May mga pruweba. Hindi katulad nito, 'di ba? Nababalitaan natin sarili niya ng lugar, hindi niya papabigyan ng solusyon yung problema. Oh. Kayo, bahala kayo. Yung mga nagpo-pro-impeachment diyan. No? Alam naman natin, naintindihan natin, mahirap ang buhay ngayon. 'Di ba? Kahit papaano minsan kailangan niyo ng mga padulas, 'di ba? Ay nako. Tuloy man ang impeachment or hindi matuloy ang impeachment, meron na silang 150. Dumadakdak na lang yan pero nakasubi na yon. Okay? So, para sa atin, sa'yo, sa akin, na mga ordinaryong Pilipino, Taki mo 150. walang koneksyon eh. Yung Ang ganda- 150 na yun hindi galing sa bulsa nila yun kung tutuusin. Galing sa bulsa ng mga tao yun. Yung sinasabi na pinamimigay na 150 million kada isa na aayon dun sa pirma kay BP Sara na ma-impeach. O di ba parang sila lang din ang nakikinabang no kung totoo yun. Di ba? Mantakin mo, pipirma ka sa impeachment ni Sara Duterte. O. Bibigyan ka ng 150 million. Sila lang nakikinabang. Silang mga nakaupo lang. O kung sana ba sa atin pinapipirma yung impeachment ni Sara Duterte tapos bibigyan tayo ng 150 million eh. Di ba halos sila lang. Di ba? O hindi naman ako may sabi ng 150 million na yan. Nababalitan at alam nyo naman kung kanina talaga nang galing yun. Di ba? Ngayon, kung totoo yun, kawawa kami. Oh, ba't kayo pumapabor? Oh, ang pag kayo pumapabor, para talagang pinamimigay nyo yung karapatan nyo. Ibig sabihin, yung pera nyo, pinamimigay nyo dun sa taong binabayaran nila, ewan ko ba? Di ba? Yung 150 million na yan, sila magbibigay kung totoo yung issue na yan. Oh, sila magbibigay ng 150 million kada isa? Sus, Mariosep. Di ubos ang kayamanan yan. Na nga nang sinabi ni Busita dyan, naalala nyo na interview ko si Busita, gustong-gusto ko yung sagot niya. Alam nyo kung bakit? Ang sabi niya, kung sakaling ma-impeach si BP Sara, meron bang nasolusyonan? Wala. Di ba? Yung mahihirap, mahirap pa rin. Yung mahal na bilihin, mahal pa rin ang bilihin. Yung kalatang droga, mas lalong kakalat ang droga, wala na si BP Sara. Yung Tama mga yan. NPA komunista, mas kakalat yan. Yan naman Bakit? ata ang gusto nila kumalat yung mga adik uli. O, di sana na lang. Kung gusto nyo kumalat yung mga adik uli, no? Bigyan nyo na ng karapatan maglabas ng mga deadly weapon yung mga tao. Siyempre, kakalat yung mga adik sa labas Siyempre, paano naman ipagtatanggol yung ng mga tao yung sarili nila?
Total naman, gusto naman ata nila maging legal lahat eh. Kasi si BP Sara, di ba? Alam naman nila, si BP Sara kontra sa mga adik-adik na yan. Kaya nga dati, kaya nga may kasabihan tayo ngayon eh. No? Yung mga adik dati, natatagpuan mo sa sementeryo. Di ba? Sa sementeryo lahat sila napupunta. Doon ang nagiging kapalaran nila. Ngayon, yung mga adik, nakikita mo, pa-video-video na lang. 'Di ba? Kapag gumagamit sila ng bisyo, binibidyo pa nila. Ang lalakas na ng loob nila. Pero nung panahon ni Duterte, ni Tatay Digong, walang naglalakas loob na magbidyo habang gumagamit sila nun. Sigurado alam niya kung saan sila pupunta. 'Di ba? Ngayon, ang lalakas na ng loob ng mga tao na 'yon. Oh, Malakas na loob niyan dahil alam nila ang kumakanalang sa kanila ang Duterte. Kaya meron dito. Tatandaan nyo po, 6 years po nawalan ng trabaho itong mga drug lords. oh, Okay? ang tagal Kaya din. lang natin, forward natin. Pesto. Ang kailangan lang Ito, lagyan natin. 6 years silang nawalan ng trabaho yung mga drug lords dahil sa Duterte. At alam nyo ba, ang sabi ng Intelco, ang pera ng mga drug lords ay mas marami pa sa pera ng Pilipinas. Gaan yan po, Oo. kaya yaman yung mga yan. Kumbaga Kaya, parang hindi na-stack na nila yung pera pababalikin ng Duterte. Gagawin nila I-finance lahat. nila. Oo. Gagamitin nila ang pera nila para kontrahin ang Duterte. Oo, parang nadala na sila hindi eh. ako magugulat kung ang pagkatanggal kay BP Sara ay finance ng mga drug lords, gambling lords. At posible, ang isa sa kanilang makinarya ang gumagalaw ngayon sa tao, komunista, NPA. Kikita nyo naman siguro ang galawan sa kamera, di ba? Nakikita nyo yan. Oo. Bakit? Hindi rin sila nakaporma. Itong mga party list, nakasabwat ng NPA, nabawasan yan nung panahon ni PRRD. Pag nakabalik ang Duterte, yari na naman sila. Oo. So, yan ang mga bumabanat dyan. Sira na naman ang negosyo nila, hindi na naman sila makakaporma. 'Di ba? Ganun na naman ang mangyayari sa kanila. Pangatlo, Amerika. Dahil ang Amerika ay hindi kayang pasunurin ang Duterte. Hindi sila tuta ng kano. So, ang dami pong sumusuporta, panglabas, mga drug lords, gambling lords, Amerika, Oh. komunista, dyan sa Nako. impeachment. Pero sa ating mga ordinaryong Pilipino, wala tayong pakinabang dyan. wala. Sila lang ang may pakinabang dyan, naintindihan po natin. Mahirap Sa po mga yun. ordinaryong Pilipino, pabor na si BP Sara hindi matanggal sa pagiging Vice President. Talagang yung sinasabi nga ni Coach Oli, pumapabor lang naman yan doon sa mga taong nasagasaan ng mga Duterte noon. Ayaw na talaga nilang pabalikin si Sara Duterte. No, ayaw na nga nilang pag-Vice President yan, ayaw nang patapusin eh. Dahil kung patatapusin nila, nararamdaman nila natatakbo yan ng presidente. At nararamdaman nila na malakas ang panalo ni Sara Duterte sa pagiging presidente. So para hindi siya manalo, ganyan ang gagawin nila. Ngayon, kung may mga namumuhunan na ganyan, maaari din. 'Di ba? Syempre, para hindi na maperwisyo kung ano man yung mga negosyo nilang illegal. 'Di ba? Maaaring mamuhunan sila ng ganyan para hindi na nga naman makabalik ang mga Duterte. 'Di ba? Dahil alam na nila kung ano yung naging resulta noon kay Tatay Digong. Ayaw na nila uling matenga uli. 'Di ba? Kaya nga baka wag na tayong magtaka eh. Pag si BP Sara ma-impeach, 'di ba? Pag siya na-impeach, wag kang magtaka baka mamaya sa Pilipinas magkaroon ng The Purge. 'Di ba? Napapanood niyo yung The Purge? 'Di ba? Yung mga legal ng dumedo yung mga tao sa loob ng ano ba 'yon? 24 oras o 12 oras ba 'yon? No, 'di ba? Ay, grabe gobyerno natin ngayon eh. No? Yun. So, kumbaga sa survey, ako partly naniniwala ako na ayaw ng Pilipino sa impeachment, karamihan. Pero meron ako hindi kapanipaniwala. Tingnan po ninyo. naman natin, gawin natin kung ano yung talagang naatas sa atin na responsibilidad ng naayon sa saligang batas. At habang inaantabayanan ng impeachment, mas lumalaki raw ang sentimiento ng publiko laban sa Administrasyong Marcos, batay sa survey. Mula 45% kasi, nasa 30.1% na lang daw ang kontento sa pamamahala. Ayan, eto. Mula 45% ang kontento, bumaba ng 30. Ang laki po niya na. Sobrang laki ng binaba. Tapos 43% bilang ng mga hindi nasisiyahan sa gobyerno ni Marcos. Ayun. Ito, ayaw ko maniwala. Pambihira. Meron pang 43% na naloloko ang ano ng Marcos. Sa bagay, no? Pag magaling ka sa budol, talagang makokontrol mo. Kaya nga pag mainstream talagang dapat talaga meron pa rin pabor. Kahit alam naman nila na talagang parang wala na talaga.
wala na talagang nakikita nila na, wala na talagang ano ba hindi na nasasatisfied yung mga tao kay ano. Ay, hindi, kailangan ibalita pa rin natin, may nasasatisfied pa rin. Ganun naman talaga sa mainstream. Tak ng tao, ba't ang laki ng binabaho? O bilang ng mga kontento sa pamamahala ni Marcos, laki bagsak ko. Ni PBBM. 43% naman ang hindi nasisiyahan sa kanya. Pinakamataas ang disapproval ratings sa Visayas at Mindanao. Pero bumaba rin ang ratings ni VP Sara. Bumaba din ang ratings ni VP Sara, 47 to 41. At least konti lang, hindi kasing laki ni Konti Marcos. Ang problema yung 29 na hindi nasisiyahan. No? Pero malaki po ang panalo sa survey ni VP Sara sa Visayas at Mindanao. Alam nyo, laki. good news po ito. Bakit? Kasi basta bumoto ang Mindanao at Visayas na Yes, straight malalaki PDP, yan. utuin na ni Marcos yung Norte, hindi mananalo yung mga kandidato nila. Ito it shows. Maraming salamat sa inyo dyan sa Visayas na Yes, nanonood dito maraming kay Coach salamat, Oli. taga Visayas at Maraming Mindanao. salamat sa inyo dyan ng mga taga Mindanao. Yes. Na nanonood dito kay Coach Oli dahil ang pagsuporta nyo kay BP Sara at sa mga Duterte ay talagang matindi. Ang sigurong 56% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat manatiling neutral si PBBM. 56% ng mga Pilipinong naniniwala dapat manatiling neutral si BBM. Sasabihin ko na sa inyo, tama yan, dapat maging neutral si BBM. Pero hindi ako naniniwala kay Marcos. Alam mo sabi ni Castro, yung bago niyang taga-tahol? Ang sabi ni Castro, ito daw si BBM ay hindi mananawagan ng special session para dinggin yung impeachment ni BP Sara. Bigla akong kinabahan. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat na lang ng sinabi ni BBM kabaligtaran. So ibig sabihin, sabi niya, di ba, ayaw ko sa impeachment, pero pumirma yung anak niya. Ayaw ko sa EDCA, pero pinapasok niya yung EDCA. Di ba? Ang mga sinasabi ni Marcos, puro kabaligtaran. Gusto Tsaka bago-bago ng desisyon, ang gulo. ko sa Unity, pero binanatan si BP Sara nung pinsan niya. Kabaliktaran lagi ang sinasabi nitong sinungaling na presidente niyo. Ganun. At ang sabi ni Castro, hindi raw magpapatawag ng special session si Marcos. Patay tayong bata na to. Ibig sabihin yan, si Marcos ay magpapatawag ng special session. Asahan nyo, itagaan nyo sa bato. Tingnan ninyo, bilangan nyo lang ng araw. 24% ng mga Pilipino naniniwalang dapat hadlangan niya ito. Isipin mo 56, kailangan neutral siya. 24, kailangan hadlangan niya. At 20 lang ang dapat suportahan niya. Lahat po ito, 80% ibig sabihin, pabor na dapat si Marcos ayaw sa impeachment or neutral, di ba? Mapa-neutral o ayaw, pabor kay BP Sara. So 80% favoring the position of BP Sara. Ganyan po katindi. So talagang kita nyo pagdating sa masa, ayaw talaga ng impeachment. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.